Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. It's the 21st of February. Kumusta ho kayo? Thursday ho sa Maynila. Magandang araw ho namin ngayon. Kung kayo ho'y nasa ibang dagat Filipinos, good morning ho sa inyo. Good evening dyan sa lugar ninyo. And eto na ho. This is Bitag Live in progress. Good morning! Alam niyo ba sa mga boss, mas magiging kahanga-hanga. Mas magiging kahanga-hanga sana ang bagong batas na pinirmahan ni President Digong hinggil sa lifetime cellphone number ng isang subscriber ng anumang network. Ang number na yan para bagang SSS number, lifetime na. Kapag patay ka na, patay na rin dapat yung number mo na yan, non-transferable. So, kaya ito ginawa para hindi na para ito'y hindi lang matapyasan, kundi matigil ang pagiging gahaman at pagiging sakim ng dalawang telco company, ang Smart and Globe. Sakit ako magsalita, no? Sa ngayon kasi, mga bossing, kapag ikay Smart or Globe subscriber, at kapag ikay subscriber ng Smart, tumawag sa Globe, o yung Globe subscriber tumawag sa Smart, abay may extra bayad eh. Kita itong dalawang gahamang sakim na Smart and Globe. No holds barred. Pag ang Smart subscriber tumawag sa Globe, abay, kita, ganun din. Parang may parusa pa doon sa sinasabing subscriber ng Globe. At yung Globe tumawag sa Smart, parang pinaparurusahan. At yung parusang may katumbas na sinasabing bayad pa. Nakikita nyo talagang pagiging gahaman itong dalawa na to. Maliban dito, sinisingil ka ng extra. At sinisingil ka nga ng extra na, pinahihirapan ka pa pagdating doon sa sinasabing interconnectivity. WTF. Anong ibig sabihin? What the? Holy... Well, sa bagong batas na pinirmahan ni President Digong kahapon, abay, kunting ginhawa lang to para sa mga gumagamit ng serbisyo ng dalawang higanting Smart Globe. Sama na natin siguro itong pagpasok ng pangatlo. Maraming mga bagay na dapat seryosohing pag-usapan ho natin kung paano ho nag-ooperate itong dalawang mga higanting Smart and Globe. Paano yung mga bumibili ng maraming SIM cards? Yung mga may tinatago o sadyang bumibili ng maraming sangdamakmak na sinasabing SIM card para gamitin sa kanilang mga nakatago, illegal o criminal na aktibidades. Kung akong tatanungin, itigil na yan, dapat isa lang ang number na dapat lifetime pa. At di ka pwedeng bumili ng SIM card para bagay dadami ang numbers na yan sa mga tao. Ang liban na lamang kung yung mga SIM card na yan nakarehistro din at malalaman kung sino yan, kinakailangan nakarehistro. Hindi yung basta't lang bibili ka pa. Pabili SIM card, ibibigay sa iyo sa sari-sari store o saan man yan. Nang sa ganon, matatrack down yung sinasabing nagtatago o may tinatago sa dilim at ayaw pumunta sa liwanag kasi yun na nga, yung kanilang mga aktibidades, matatrack down sila sa gagawin nilang mga krimen. Kaya deterrent sana kung isang SIM card lang, kung gusto mong SIM card, hindi ka na pwedeng bumili sa susunod. Ang problema rito, matatapyasan na naman ang kalang-kita. Malulugi sila. Kaya lang ang Smart and Globe, mga boss, abay, lalaban ho ito ng patayan kapag sinabi mo, hindi ka na pwedeng bumili ng SIM card. Sa panahon ngayon, bili ka lang ng maraming SIM card. Gumawa ka ng kidnapping for ransom, gumawa ka ng criminal activist, gumawa ka ng blackmail, gumawa ka ng paninira, gumawa ka ng anumang bagay, hindi ka matatrack down. Salamat sa sinasabing Smart and Globe at pwede mo nang gawin. Pwede mo nang gawin na hindi ka malalaman. Okay? Na hindi ka malalantad. Alam niyo nga, boss, ito ang dapat pagtuunan ng pansin. Pasadahan natin ng maigi. Pasadahan natin ng maigi, mga boss. Okay? Well, magkape na ho ba kayo, mga boss? Kasi kung hindi pa, magkape ho muna tayo. Mahirap na, baka lumamig yung kape ko. Oh, yeah. Okay, doon sa ibang dagat, lalo-lalo na ngayong gabi sa Estados Unidos o Canada or some part of the world na medyo gabi o madaling araw na.
wag ho kayong uminom ng kape. Pang umaga lang to, pang gising. Para makakuha ng momentum or hatak sa umaga. Kapareho ho ni Bitag. Ako talaga umiinom ako ng kape. Kasi importante ho yan sa umaga. Hindi makumpletong umaga ko pag gawang kape na medyo barako ang dating na may kunting anghang. Well, kami ho ay nagbo-broadcast ho dito ho sa Bitag Live. Mamagitan ho ng fiber optic transmission mula ho sa aming studio dito ho sa Rich Walls Center, 102 Timog Avenue, Quezon City. Bato ho namin yan sa aming Bitag Multimedia Network sa Pambansang Network PTV4 kung saan ho kami napapanood. Sabay ho to sa aming broadcast sa radyo. Ito ho'y 738 kHz. Yan ho'y Radyo Pilipinas. And then sa aming YouTube TV, Bitag Official, ganun din ho sa aming website, bitagmedia.com, and sa aming Facebook page, Bitag Live. Balik ho tayo mga boss. Ang layun din daw ng batas na itong pinarmahan ho, Republic Act number 11202, Mobile Phone Portability Act. Layunin nito ay para magkaroon daw ng kompetisyon kung sino ang siyang makapagbibigay ng pinakamagandang serbisyo pangkalahatan. Yun ho. Kaya lang, yung serbisyo na yon ay sinasabing the Mobile Number Portability Act. Alright, maganda na rin kahit na papano may kunting konsuelo de bobo manggagaling ho doon sa Smart and Globe alayan. At yung mas maganda ho siguro, magkaroon talaga ng kompetisyon. Seryosong kompetisyon. Kung sino sa Smart and Globe at yung pangatlo ang makapagbibigay ng pinakamagandang pangkalahatang serbisyo sa gumagamit ho ng kanilang serbisyo. Yung mga subscribers, yung taong bayan, yung merkado. At yung mga malikhaing idea, ilabas nyo yan. Kung pag-uusapan ng mga idea o pagbabago at higitan pa ang inyong mga serbisyo sa pamamagitan ng kung saan pagsasabi niyan sa publiko, paggagamit ng advertising, paggagamit ng television, radio, TV at dyaryo para sabihin yung kaibahan. Mga boss, pakinggan nyo, no? Etong mga higanting Smart and Globe na nagbabangayan, okay, ang bangayan nila, suriin natin, ang kanilang pagbabangayan kapag ginawa ho itong talagang seryoso ho, okay, pakinggan nyo ho ito, maliban doon sa sinasabing Republic Act 11202, yung sinasabing Portability Act na pwede kang bumili ng isang cellphone lang number na yan, well, forever na yan, lifetime, at hindi ka pwedeng singilin ng Smart or Smart and Globe doon sa sinasabing paggamit ng serbisyo na dahil hindi ka subscriber, abay tigilan na yan. Alam mo nyo, magkaalaman ho tayo rito mga boss. Obligahin ho natin silang mapilitan sila panilbihan ang kanilang mga subscribers sa pamamagitan ng pagsasabi. Ito'y para magkaalaman. Ang problema, malayo sa katotohanan mga boss eh. Malayo sa katotohanan yung gusto natin mangyari dito. Of course, okay na yung Portability Act 11202. Kahit na paano, hindi ka nasisingilin ng Globe at ang Smart, ganun din kapag hindi ka non-subscriber, interconnectivity, hirap na hirap. Tapos, pinipenalize ka pa. Abay, may extra bayad ka pa. Kita nyo, kita talaga, bilyon-bilyon, trilyon na siguro kinikita nitong itong mga dambuhan at malalaking mga talagang duopoly ang tao ko rito. Ang problema ho dito sa sinasabing Republic Act na to, pwede na kahit na papano. Sa mas maganda, no? Pero para sa iba, sabi ng aking makeup artist na si Jonathan, si Girl Jack, chorba lang ito, ek lang. Ito, gay language ho to. Sabi ho na aking makeup artist, sino siya? Si Jonathan, kaetyusan lang daw to. Tama ba, Jonathan? Okay ka ba dyan? Jonathan, sagot. Tumatawa doon sa gilid. Okay, dyan ka lang. Magandang umaga ho ulit sa inyo lahat mga boss. Ito ho ang nag-iibang programa sa umaga, No Holds Barred, Unfiltered. Kung pag-uusapan ang sinasabing katotohanan, ako ho'y mensahero ng katotohanan na dapat malaman ho ni Juan de la Cruz sa inyong telebisyon at sa inyong radyo. Ganon din ho sa aming digital department. Sabay ho to, gumagana ang aming teknolohiya na kung saan sa digital, sa YouTube TV, sa Facebook ho, sa aming sa social media TV, sabay-sabay ho yan sa telebisyon ho, PTV4. Ito ho yung aming state network, pambansang network, ang PTV4 at yung sa, ito ho'y Radyo Pilipinas 738. Ngayon, ito, ang sistema
pag-uusapan ho natin, ano? Ang sistema ho na dapat gawin para dito sa mga dalubhasang mga network na to ay mag-ihikayat, ano? Itong the system, Tagalogin ho natin, ano? Itong nilalaman, the system also seeks to encourage telecommunication firms to compete with each other in providing the best overall value that they can offer, introduce innovations. Tagalog. Itong totoong sistema na talagang hihikayat sa Smart and Globe magkaroon ng seryosong kompetisyon para maserbisyuhan ang mga gumagamit ng kanilang teknolohiya at parokyano. Hindi lang serbisyo, hindi lang ordinary service, talagang top-notch. At para lumawak pa ang kanilang merkado, dapat magkaroon ng pagbabago rin sa sistema ng ating advertising sa pamamagitan ng ating advertising board, advertisement sa telebisyon at dyaryo, no holds barred ang dating ng dalawa kung pag-uusapan ay comparative advertising or paghahambing ng dalawang network kung anong kaibahan ng kalang serbisyo. Magpapaligsahan sana itong Smart and Globe para magkaalaman, magsasabi ng totoo ang Smart and Globe. Ano ang kaibahan ng kanilang serbisyo? Okay? Bibigyang diin at punto mga dapat tingnan ng maigi ng merkado ng mga subscribers ng Globe para makapili sila. Intelligently selecting kung ano yung dapat at nararapat gawa nga ng sinasabing nilalantad ang kanilang mga bagay na kaibahan sa bawat isa. Kung bakit mas maganda ang serbisyo ng Globe sa Smart at ang Smart ganun din mas maganda sa Globe. Alam niyo ho ang tawag sa sistemang ito. Dito ho, truthfulness in advertising by doing actual comparison. Katotohanan sa sinasabing sa advertising sa pamamagitan ng sinasabing aktual na paghahambing. Gets niyo mga boss? Para magkaalaman. Kasi pinag-uusapan natin dito, buisit ko minsan tayo. Alam niyo, malaking teknolohiya to eh. Kabahagi ho ng buhay natin. Technology-driven ngayon yung ating lipunan worldwide. Na pag wala ka ngayon, cellphone, hindi ka connected sa buong sa mundo, sa iyong mga kaanak, shout out ka. E paano kung kinukontrol itong mga gahamang Smart and Globe? Kaya ang paghahambing dapat, comparative advertising, paghahambing ng ng Globe sa Smart, kung anong kaibahan nila, ganun din ang Smart sa Globe, kung anong kaibahan nila, at kung bakit mas magandang kalang serbisyo, itong dapat eh. Paghahambing ng Smart and Globe. Ito yung sinasabing no holds barred, unfiltered but truthful in advertising. Mga boss, sa bansang Estados Unidos, ang tawag dyan, comparative advertising, ng magkatunggaling produkto. Pareho sila, pero magkatunggali. Alam niyo ba kung sino magbebenepisyo? Sino pa? Di tayo, taong bayan. Magkaroon ng freedom of choice base sa bakbakan ng dalawa. Pero take note ha, pwede rin kasi magkuntsabahan ng dalawa. Paano? Himayin ho natin. Himayin. Okay. Bear with me, pakinggan nyo lang ho dahil ito ay analysis na ho ito. Hindi ho ito nagagawa sa ibang mga programa. Hindi dahil magaling ho tayo. May mga bagay lang ho ako na nagagawa if you want to make a comparison of this program sa ibang mga programa sa television, sa anumang network, ihahambing ko rin ang programa ko kung bakit naiiba ho tayo. Kung pag-uusapan ay paghahambing. Ngayon, yung comparative advertising ho nitong mga telco companies, mahalaga ho yan eh. Dapat magkaroon ng makatotohanang reforma rin sa advertising board na siyang nagkokontrola sa mga patalastas sa radyo, telebisyon at dyaryo. Ang advertising board sa Pilipinas ay maaaring magagamit o magpagamit na pwede silang gawing galamay ng Smart and Globe dahil lilimitahin ho nila ang pagpapresenta ng advertisement sa radyo, telebisyon at dyaryo at magsisilbi sila mga board of censor. Kaya hindi ho pwede mangyari dahil hindi ho pinapayagan yung sinasabing comparative advertising sa bansa ho natin eh. Pinagbabawal ho yung ganong klaseng competition by way of comparison. Ngayon nilalantad ho natin. Kasi kung sinasabi ho natin, meron ho sa ang sinasabing Republic Act 202, a Mobile Portability Act,
maghihikayat ho ito ng sinasabing ito'y mapag-igi. Kasi ang pinaka-gist ho rito, balikan ho natin kung paano. Makapamili ho ang mga subscriber. Okay? Makapamili ho sila. Ngayon, dapat ang pagpipili ho nila, wag ho kontrolahin ng advertising board. Alam niyo ho bang kapangyarihan ng advertising board? Sila ho ang nag-aaproba ng commercials sa telebisyon, sa radyo, at sa dyaryo, kabilang na ang mga billboard. Dahil silang kumakatawan sa mga advertisement, posible may vested interest ho sila, bahagi sila ng mga malalaking network at mga pahayagan na mga galamay ng sinasabing, eto hoy, telco. Inuubo tayo, parang ayaw tayong pagpapatuloy, kapahinga. Oh, yeah. May hagod sa lalamunan. Balik ho tayo. Meron bang kartel pagdating sa pagmomonopolya para nagkakaisa ang magkakompetisyon? Ang monopolya para sa isang negosyo lang yan eh. Kaya monopoly. Duopoly is magdalawa, nagkuntsabahan. Paano pagdalawa? Smart and Globe, di duopoly. Pangatlo, triopoly. Malayo pa, boss. Malayo pa. Malapit na. Malayo pa ang umaga. Tatalakayin ho natin sa mga susunod ho na mga programa ho natin ito. Kasi kung minsan dito ho, malalaman nyo, nagkakaalaman ho tayo rito. Public service change topic na ho tayo mga boss. Change topic. Ito ho'y public service lang ho to. Kung kayo tatamaan, pasensyahan na lang ho tayo rito sa ating mga sasabihin mga boss. Kami ho sa programang ito, maliban ho doon sa sinasabing pambansang issues na hinihimay ho natin, mga issue na may kabuluhan, may issue kabahagi ng inyong buhay tulad ng teknolohiya ho, paggamit ng sinasabing ito'y telecommunication company by way of internet, smart and globe, telepono, anything that connects you to the world, pinag-uusapan ng mainit na issue, pero behind the news, ina-analyze ho natin sa pamamagitan ho ng truthfulness in advertising and making sure na magbe-benepisyo yung taong bayan. Pero dito naman ho, public service ho to, ang magme-benepisyo ho yung mga manggagawa. Mag-iingat ho kayo sa mga kumakasa at lumalaban at mamagaling na mga sinasabing kumpanya. Akala mo kung sino kayo, nasampulan namin kayo, tandaan nyo ha. Part 1 pa lang ho to, ano? Panoorin tong part 1. Ang part 2, ilalabas ho namin bukas. Kung makikipagsabay at makikipagsubukan kayo sa bitag kilos pronto, may sasapitin. There will always be consequence. Not gonna be good. But if you cooperate and do something legal and do something right, then it'll be, good consequence, good outcome. Your choice, your consequence. Eto ho, panoorin. Na-aksidente po ako. Pina-hospital po ako, binayaran naman po. Pagkatapos po makalabas ako ng ospital, sa usapan po namin, bibigyan niya ako ng panggastos. Pero hindi po sapat yung ibinibigay niya hanggang po sa punta. Lumapit po ako ng labor para makahingi ako ng tulong. Hanggang sa pabalik-balik po kami, wala pong nangyari hanggang sa na-dismiss na lang. Kaya po, lumapit po ako dito sa bitag. Ngayon po, humingi po ako ng danyos, ng tulong. Ayaw niya pong makipagtulungan sa akin. Nagagalit po ako sa inyo, Ma'am Oy, kasi po hindi niyo ako iniintindi. Pinabaliwala po ninyo ako. Ito po yung kamay ko, oh. Ito po, oh. Naputol po sa kumpanya nyo. Tapos, gusto ninyo maging installment pa. Hindi naman ho dapat installment ito kasi yung kamay ko nawala. Wala po akong asawa, may anak po ako. Nanay ko matanda na po. Wala po maghahanap buhay sa akin. Sa edad ko po 33, dapat marami pa po ako magagawa sa buhay. Pero wala na, lahat. Pangungutya ng tao, na lahat. Ang dami kong nabago sa buhay ko ngayon. Yung mga ginagawa ko po dati, hindi ko na magawa. Yung kamay ko laging nakalantad, ngayon laging nakatago na. Nahihiya po ako kasi minsan po binubuli ako. Itong edad kong ito, nakakaranas po ako ng pambubuli talaga. Ngayon, galit na galit po talaga ako sa kanila. Binabaliwala po nila ako. Parang gusto po nila, nang lumuhod pa ako sa harapan nila eh. Para matulungan lang po ako. Maricel, saan ba itong plastikon matatagpuan? Sa Caloocan po. Ang trabaho mo ay... Machine operator po. Okay, pero ito'y parang contractual ka. Opo. So, unang-una, mas maganda siguro magsasalita rito kinaukulan pagdating dyan sa mga paggawa or karapatan ng isang manggagawa. Okay? Dito ho, sa kabilang linya ho natin, si Belen Nicasio.
Head ho ng SENA unit ng NLRC. Miss Belen, ito ho'y lumapit sana putulan ho ng kanyang apat na daliri. Ang kanyang trabaho'y isang contractual machine operator. Siya ho'y humihingi ho ng danyos sa kanyang kumpanya ng 200,000 pesos. Nakakasapit daw ho siya ng kahiyaan, pambubuli dahil naputol ang kanyang kamay, tinatago niya at medyo nahihirapan bilang single parent. Sa ganitong klaseng sumbong, Miss Belen, ano ho bang magagawa natin dito? Alam niyo naman kasi pagdating sa mga contractual worker, merong mga limitations. Ano ho nga inyong take dito? Kung ang hinihiling po niya ay magkaroon po ng compensation. Danyos, Meron po tayong Employees Compensation Commission para malaman po kung magkano yung halaga ng mga natanggal sa kanya na daliri. Ano po? Kasi bawat isa dyan may kanya-kanya pong halaga yan eh. Okay. Pwede po silang mag-claim doon kasi naganap po yung aksidente na yan habang siya ay nagtatrabaho. So, sinasabi niyo ang bawat daliri ng isang manggagawa, may halaga yan kung titingnan talaga sa sinasabi niyong proseso na Employees Compensation Program. Opo. Pero kung tumulong naman po at lahat po ng gastusin sa paggamot dun sa pagkakaaksidente niya, maaari na lang po siguro siyang humingi ng tulong dun sa employer. Mahalaga po nahuhulugan din ang kanyang SSS. Alright. Ang SSS mo ba nahuhulugan? Wala po. Naku, Wala po malaking hiningi problema po. yan. So, hindi nahuhulugan ng SSS mo? Wala po pating hiningi sa akin, kundi barangay clearance lang po at saka by dita. By data lang. Yun lang So, po, hindi ka hinuhilugan ng SSS. Wala po, Naku, may problema tayo rin. SS number ka. Opo. Pinakita mo yun sa iyong employer. Opo, hindi naman daw po kailangan yun. Abay, patay ka. Sinabi yun. Opo. Kaya Wala hindi po sila silang- nagbabawas ng contribution. Opo, wala po pong silang Abay, hiningi. yan ang problema ngayon. Sir, nakapag-file na po ako ng position paper. So, anong status ng iyong pagpa-file? Dinismiss po eh. Ha? Anong una po, naistampa na po, may hearing na po. Tapos nung February 14 po, hearing namin, hindi po dumating si Ma'am Oy. Pagkatapos sabi po nung advertise na si Sir Cara, dismiss na daw po yung kaso ko. Linawin muna natin kasi nakikita ko, gusto mo silang panagutin sa nangyari sa'yo. Danyos ang tawag doon. Ang danyos kasi, pag ikay nag-file para makuha ka at makipag-areglo sa pamamagitan niya ng sinasabing mga kaso, mas maganda magpaliwanag yan si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, magandang gabi. Magandang gabi po, Ginoong Ben Tulfo. Attorney, all right. Tama. Naputulan siya ng apat na daliri sa kanyang pagiging contractual. Alam niyo naman ang contractualization, 4 na buwan pa lang siya. Humihingi siya ng danyos dito sa nangyari. At may proseso naman doon sa sinasabi ng NLRC na mag-file agad sa Employment Compensation Commission. Sabi ni Belen Nicasio, may halaga ang bawat daliri. So maliban dyan sa sinasabing Employment Compensation Commission, ano hong magagawang mga legal parameters or the best effort ho na matutulong ho natin sa ngalan ng sinasabing serbisyo publiko or kaalaman na dapat malaman din ni Juan de la Cruz sa mga ganitong klaseng aksidenteng nangyayari sa trabaho sa isang trabahanteng nasa contractual status or contractualization. Kayo ho, ang take nyo. Ano ba ang naging dahilan ng pagkakapintala ng kanyang katawan o pagkakaputol ng kanyang daliri? Pagka po ang dahilan, may depekto yung makinang ginagamit o di kaya may kapabayaan sa sistema o sa kalakaran ng pagpapatakbo ng gawain sa nasabing kumpanya, hiwalay po sa pwede niyang makuha sa Employees Compensation Commission yung danyos perjuicios Danyos, okay. na pwedeng laban sa may-ari ng kumpanya o sa mga opisyalis nito na nagpabaya sa kaligtasan ng isang manggagawa. Okay. Hindi po mahalaga na ang isang manggagawa ay regular o di kaya ay contractual lamang. Ano po ang mga kung pwedeng hingin? Ang una po dyan ay yung tinatawag na actual damages. Yan po yung magagastos sa ospital, sa gamot, sa doktor. Meron din po pwedeng habulin yung sahod na hindi niya kinita sa panahong siya ay nagpapagling. Pwede rin siyang maghabol ng moral damages. Ano po yung moral damages? Ito po yung pinsalang idudulot ng mga pangyayari sa buhay ng isang tao na naging dahilan. Kaya siya'y kinakabahan, nababalisa, nagkakaroon ng takot. Siya po ay nagkakaroon ng kawalan ng interes kumain, hindi makatulog,
At dahil dyan, napipinsala ang kanyang kalusugan. Kung pwede rin po siyang maghabol ng attorney's fees. Dahil ito po isasampa sa ordinaryong hukuman, doon po sa pagsasampa ng mga kasong sibil, meron pong mga bayarin na dapat bayaran una sa hukuman at pagkatapos sa paglilingkod na sinasagawa ng kampo. Ikaw ba sa palagay mo, pagkakamali mo to or kapabayaan? Or ikaw Kapabayaan po. Bakit Kasi mo po, nasabing sir, yung kapabayaan? makina pong yun, ilang beses na po sinasabi namin, bumabalik po. Sira Anong po. ibig sabihin bumabalik? Bumabalik po kasi po na ganun yun eh. Minsan so po bigla na naiipit. lang siyang bumabalik. So nadali ka doon? Opo, sabi niya po, tinatamad lang daw po kami, baka daw po ayaw na namin magtrabaho, ganun-ganun. Alright. Ay, ganun. Pero marami po, lahat po ng mga kasamahan ko yun po ang reklamo sa kanya. Bumabalik po yung makinang yun. Alright. Hindi po siya nakikinig. Pagka po ganyan ang sitwasyon, at meron pong mga nagpapatunay na yan ay problema na ng makina yan. Kahit ibang mga manggagawa, maliwanag po ang pagpapabaya, vendor ng management o ng mga mag-ari ng kumpanya. Isigurado na lang po muna natin na naka-record na po yung statement nila na wala sa minimum yung sahod. Ayun. At pagka po wala sa minimum araw-araw, bawat araw na paglabas, may 3 taong pagkakakulong po yan. Okay. Okay. Bawat araw, vendor po na panglabas. So kung halimbawa, isang lumalabas, 365 days, Naku. times 3 years at kanyang Naku. magiging penalty. Ayun. On the line. Well, andyan na ba? Alright. Lawrence Uy. Magandang gabi sa iyo. Lawrence Uy. Saan mo ito? Lawrence Uy, si Ben Tulfo sa PTV4 sa Bitag Kilos Pronto. Miss Lawrence Uy. Inarereklamo ka at inyong kumpanya sa iyong isang empleyado na nagngangalan dito, si Maricel. Kilala niyo ba yung naputulan ng daliri? Opo. Tinutupad niyo ba yung batas na sinasabing kayo dapat nagre-remit at nagbabawas ng contribution para doon sa empleyado ng SSS dahil batas ho yan, criminal case. Hello, sandali na po. Hello, Sir Ben. Tatakbo ka? Ano po, naka-record po ba ito? Hindi tayo naka-record. Nasa Erica. Nasa Erica. Naka-ano po ito? Oh, nasa Erica. Naka-live tayo. Worldwide, netwide, nationwide. Ako ho'y nagre-representa ho para doon sa sinasabing pambansang network. Kami ho'y pambansang sumbungan si Ben Tulfo ho, si Bitag. Nasa istasyon din ho kami ng gobyerno. Kaya madali para sa amin magtrabaho sa pamamagitan ng pagtulungan ng gobyerno sa gobyerno. Kayo'y may mga lisensya. Kayo ho ba'y naguhulog ng SSS sa Sir, inyong... wala siyang pinavide sa akin. Ano? Sir, wala siyang pinavide. Saka hindi po ko pwede magsalita sa ngayon dahil may case po yan. Hindi, teka muna. Iba yung case sa NLRC, iba yung SSS. Sir, wala mo siyang pinavide sa akin. Hindi, kayo dapat ang magkakaltas pagkatapos may contribution kayo. Batas yan eh. Sir, wala ko siyang pinavide na number. May number ka ba? Mayroon po ako. May number daw siyang pre-novide. Wala po siyang hiningi. Okay, ganito lang. Kung walang pre-novide, hindi pa rin. Ignorance of the law excuses no one. Hindi ka pa rin ligtas sa sinasabi mong hindi mo alam. Dapat hiningi mo dahil batas yan eh. Employer ka eh. May-ari ka eh. Hindi mo pwede gawing depensa yan. Maiipit ka. Ito ang batas. Okay, sasabihin ko sa iyo. Obligasyon, pananagutan ng employer na bayaran. Kaltasan ng empleyado ng kanyang kontribusyon at kayo tutumbasan ang inyong kontribusyon para sa oras ng pangangailangan. Makinig ka. Sa oras ng pangangailangan, kinakailangan may tatakbuhan sila, sabi ng SSS yan. Criminal case kapag hindi niyo sinunod yan. Ngayon, para sa akin, kayo ba'y makikipag-ayos o aayusin to at gagawa ng solusyon? Alin doon? Sir, meron kaming negotiation sa NLRC. Wala kaming pakialam sa NLRC. SSS, ibang SSS. Dito ka namin titirahin sa criminal case sa SSS. Makikipag-ayos ka ba? O gusto mong ayusin? Gusto mong bigyan ng solusyonan? Tutugunan mo ang problema? Makikipagtulungan ka ba? Alin dito? Sir, una-una po. Sagutin mo ako. Batas na to eh. Nasa batas to. Sir, hindi siya nakikipag-cooperate sa amin. O sige, makikipag-cooperate kami sa iyo. Papapasukin mo kami at medyo ito,
tutulungan namin sa harapan namin, makikita namin sa camera, Sir, hindi ibibigay. ako mag-entertain ng may media. Okay, kung hindi ka mag-entertain ng media, tatawagin namin ng SSS, makikipagtulungan, sasamahan kayo ng SSS dyan para yung inspection. Kami sa labas at yung mata namin sa loob, yung SSS mismo. Tandaan mo, nasa istasyon kami ng gobyerno. Pribado ka. Ito mga batas na to, pinatutupad ng mga nasa gobyerno. May tagapagpatupad ng batas at mayroon nagre-regulate ng batas. Okay. Ngayon, sa parting to, makikipagtulungan ka ba? Aayusin mo o susolusyonan mo? Sir, magkakonsult muna ako sa abogado. Bahala ka sa buhay mo. Ang abogado mo, walang magagawa sa batas. Malinaw yan. Wala naman akong pakialam kahit na si Chief Justice papuntahan mo. Nasa batas yan eh. Hindi niya pwedeng baliin yan. Naintindihan mo? Sir, pero sir, Huwag ka na kasi huwag ka na mangangatuwiran. Hanggat nangangatuwiran ka, mabibitag ka. Ang gusto kong marinig sa'yo, oo, makipagtulungan ako, aayusin ko, susolusyonan ko. Sir, be consulting my lawyers muna. Sir. You have the right to Kasi consult. hindi You have the right to yun. consult your lawyer, It's not Lawrence. that. You have the right to consult your attorney. Ngayon pa lang sa ere, nilalantad ko na kung ano yung problema mo. It's not fair. Alright? What is fair to you? Tapos sasabihin mo, hindi kami pwedeng humarap? Come on. You wanna play? Interest ko, sir, nasaan? Ano? Una, hindi siya nag-provide sa akin ng... Well, that is not. O sige, ganito. Pasasamahan namin siya sa SSS. Tatawagan natin ngayon ng SSS. Patupad This is nito. not fair. No, there is not. Life is not fair. We're not talking about your right. It is talking about the law. To be fair, you have to implement, you have to go with the law. Stop being like a kid, like a crybaby. Life is not fair. It is not fair when you don't implement the law. It will be unfair to you because malalagay ka sa alanganin. Sa linya ho natin ngayon si Lilibeth Soralbo, Senior Communication Specialist ng SSS. Magandang gabi, Ma'am Lilibeth. Lilibeth, Yes, sir. ang isang employer tulad ng Plasticon Incorporated, sinisisi niya yung employer na kaya hindi sila nagre-remit ng SSS kasi kasalanan itong empleyado nila dahil hindi daw binigay yung SSS. Kumbaga, tinuturo ang kasalanan samantalang mandato ng batas na kinakailan sila mismong hihingi dyan kasi ito, naputulan ng daliri. Hi. Naputulan ng daliri kasi hindi makakuha ng employees compensation dahil sa commission because walang SSS. Can you tell this lady, Lawrence P. Uy, let's be educational dito, educate her, inform her, tell her exactly as it is, the way it should be done. Okay, take it, sa'yo. Sir. Okay, sir. Yes, sir. Under Republic Act 8282, yan yung dati natin, bago namin, na ang pag hindi po pag-cover at re-remit ng kanilang contribution, ibig sabihin sa hindi niya ni-report yung may kasong kriminal at ang pag hindi pag-re-remit ay istapa. Lawrence Uy, did you hear that? Sir, hindi ko po marinig masyado. Oh, patigilin mo ang aso para marinig mo. Sa ganon, ayaw mo marinig because ang hindi pagre-remit at hindi pagre-report is a criminal offense. Yes, That's a sir. criminal case. Kasi sir, ang hindi pagbibigay ng SS number ng empleyado ay hindi po nila, obligahin po ninyo kasi kayo po rin ang malilimpitan dyan sa paglabag po kayo sa SSS. Kahit hindi yan mo yan, tulad nung nangyari yan, na aksidente po, at sasabihin nyo po, hindi yung sila nagbibigay ng SS number. Ano yun, sir, kailangan po i-report nyo lahat na empleyado. So, kahit wala ang SS number yan, pupuntahan po kayo ng investigador kung bakit po hindi kinover yan at kayo pwedeng makulong ng 6 hanggang 12 taon. Naku, hulog sa bitaan! Lawrence Uy, what are you gonna say? You have the right to remain silent. You have the right to an attorney. Anything that you say will be taken against you with the court of law. Miranda doctrine ho yan. I rest my case. Do you still want to play? I'm not playing, sir. Okay, do you want to be serious? We are serious, sir. All right, then take care of your people. Pay up, pay up. Shut up and pay up. Nothing more, nothing less. Nahuhubaran ka, mapapahiya ka pa sa ere. I don't care kung sinong abogado mo. You broke the law. Yes, sir. Simple, that's it. Lilibeth, can you tell Yes, her? sir.
Yes, sir. Pwede mo sila mag-suggestion sa opisina Iyan. o mag-file ng Oh, formal na reklamo. Ayan. Sa Okay. pagkakita po ng affidavit, Okay. at nakalagay po doon kung Okay. sino ang may-ari at Mhm. magkano po sila sahod Yan. at sino ang saan naka-address. Ayan. Okay. Sa pamamagitan yan, gagamitin namin ang aming, ito'y resident lawyer, Attorney Batas Mauricio, at tutulong na rin kami rito pakikipagtulungan ng aming abogado at laban dito sa sinasabing kumpanya at pinagmamalaking kalang abogado kay Campanilla, wala kaming pakialam. Lawrence Oy, this is a serious matter. Think over. Sleep about it. Pay up or shut up. Thank you so much, Lilibet. Thank you rin, sir. Good evening. Lawrence, no thanks to you. Thanks but no thanks. Seryoso ho kami rito. If you want to play, we'll play. You want to solve the problem, you solve the problem. Either you put up or shut up, shape up or get shipped out. End of story. Mga boss, may update na ho dyan, ha? Malalaman yung part 2. Ano hong update dito? Up to the last minute, kahapon dumating ho yung mga staff ho ng BITAG, kasama ho yung Caloocan Business Permit Licensing Office. Right away, pinasara ho sila. Kami ho, pag nagtrabaho, we walk our talk and walk the walk. Hindi ho kami puro sat-sat sa harap ng camera. If you need to be closed down, you will be closed down because you've already committed major violations. Illegal act. Criminal act as in criminal offense when you don't remit SSS para sa mga employees ninyo. Do not make an excuse tulad nitong si Lawrence Uy. Do you have a picture of Lawrence Uy? That is, okay, here we go. That's the picture ni Lawrence Uy, nakipagmatigasan. Kahapon, ang kanyang nanay tumalak ng tumalak. Etong si Lawrence walang nagawa. Pag sinabi namin, sarado ka, ordered by the mayor, you're closed. Why is that? Wala ka ng permit since 2007. Ang lakas ng loob mo magnegosyo. Ang negosyo mo may katumbas ng responsibilidad. Pagbabayad sa lokal na pamahalaan, pagsunod ng mga batas nasyonal or lokal, pagpapatupad ng batas nasyonal na kapag hindi mo tinupad, criminal case yan. Therefore, criminal case will be filed against you. It's considered criminal offense. Lawrence Oy, are you listening? Plasticon Incorporated at kung sino pang mga kumpanyang nagmamatigas, you will suffer the same consequence. The way we will do it, just like we did it kay Lawrence Oy. Make a sample. Hindi ho namin trabaho shame campaign dito. We are the messenger of truth and truth hurts. Ganun na ho kasimple. Abangan ho yung part 2. Di pa ho tayo tapos. Nagbabalik ho, nag-iisang pambansang sumbungan at isa hong programang nag-iisa rin pagdating ho sa mga pag-aanalisa ho ng mga maiinit na issue, sinasaling ho natin, kinukuha, hinihimay-himay ho natin, pinag-uusapan ho natin, punto por punto, yung mga dapat na maintindihan. Kami ho'y no holds barred. And wala ho kaming pinapanigan pag medyo katotohanan ng aming pag-uusapan dito sa mga issue na dapat malaman ni Juan de la Cruz. Mainit ho ngayon yung sinasabi hong nangyayari at medyo sa social media may bangayan doon sa mga engagement ho sa pamamagitan ho ng mga sumusubaybay sa ating social media, sa Facebook, dito ho sa slogan ho ng DOT or Department of Tourism. Yung hepe ho ng Department of Tourism, si Bernadette Puyat, nananawagan ho siya. At dinedepensa ho niya na kung kinakailangan na panawagan niya ho, suportahan daw ho yung logo campaign ng Department of Tourism. Wala namang problema ron sa campaign. Yung slogan, it's more fun in the Philippines, that's fine. Ang slogan is a battle cry para doon ho sa mga sinasabing recall kung pag-uusapan ay kay turista na sa ibang bansa ay magiging maganda ho yan. Pero may mga iba ho nagsasabi, hindi ho nang gagaling sa akin, binabasa ko lang ho, na all those engagement doon sa social media, na panawagan ho ni Bernadette Puyat, Secretary of Department of Tourism, doon daw ho sa sinasabing slogan and the color combination yan, suportahan daw ho. Now, it's more fun in the Philippines, pero ang iba ho nagsasabi, oo nga, walang problema sa it's more fun in the Philippines, but yung kulay nga lang daw ay medyo nagkaiba kasi hindi raw ho yung sinasabing, the color of blue isn't really fun. Blue is basically, blue is blue, kalungkutan, somber.
So kayo, may ibang nakakaintindi. There are always color representation. Yellow is passion. Red is more emotions. Blue is more somber and sadness. Contrasting na. Kontra na ho yung kulay ng blue sa sinasabing fun. Fun is more yellow. Not yellow. Fun is more yung lighter color. You can have a color combination of green, combination of yellow. Nakikita niyo the previous color, and that's the color there. Na lahat ng mga combinations and all the color, and a color of summer and color of fun. And the Philippines, the color of blue, black, blue, turquoise, yan, yellow, mustard, red. So it's all fun. A color of fun representing. What about this now? Sa baba, ang sinasabi mga edukado ho nagbibigay ng kalamang komento. And then the Tourism Secretary Bernadette Puyat is defending that na mas maganda raw to. Ma'am, why don't you just shut up and just ang tourism mo kasi is all about food. Baka representing food yan. Baka pambalo sa suman, pambalo sa tinapa. Kaya binabash ka sa social media because of that. I hope it gets to you. Nothing personal. It's all public service. Kung ikay tatamaan, bahala ka sa buhay mo dahil we are the agent and the messenger of truth. Change topic! Boss, mabilisan lang ho ito, ano? Ito hong pagperma rin ho ng batas dito ho, creating the Department of Human Settlements and Urban Development. Malaking bagay ho ito. Kami ho'y looking forward to it na magkaroon ho ng ito'y maganda. Pero alam nyo, way back when I was still a disc jockey, in my early 20s and mid-20s before I left in the US, andyan na ho yung Human Settlement Department panahon ho nila Imelda at panahon ho ni Marcos. Kaya nga ho yung sinasabing mga bliss na yan nung araw, naggagandahan yan. Pagpasok ko ng people power, nagdilaw. Nung naging dilaw, lahat ng infrastruktura na ginawa, ayaw ho nilang continuity nitong si Cory, the late Cory Aquino, sa ginagawa nila Marcos, natigil ho yung sinasabing yung mga Bliss project. Ngayon, bumabalik ho to, and human settlements is good because it's urban settlement. And ito nag-merge yung Housing Urban Development Coordinating Council and Housing Land Use Regulatory Board. Lahat ho to, may restriction. Ito sila ho yung mga sinasabing adjudication body, para doon din ho. And then makikita rin ho to siguro planning, urban planning, para mapaganda ho siguro. We look forward na ito hong pagparma na to, it will come up with a very good result. Hallelujah! Mga boss, kompletuhin ho ang inyong umaga. And gawing kabahagi ho ng inyong umaga na laging sumubaybay dito ho sa Bitag Kilos Pronto. And then, dito rin ho sa Bitag Live at Bitag New Generation. Pinag-isa na ho namin. Ito rin ho ang sinasabing pambansang pag-aanalisa ng mga mainit na issue kasama yung public service at yung mga investigations na ginagawa ho namin sa ngalan ng serbisyo publiko. Ala na ho kaming oras. Maraming salamat sa inyo sa susubaybay, pagtatangkilik at pagtitiwala ho sa programang Bitag Live. Ben Tulfo here. See you tomorrow. Adios!